Isang magandang araw na naman sa ating lahat mga ka-agri at welcome na naman po kayo dito sa aming channel. So dahil po sa nabakante itong ating pinaglagyan ng ating mga manok na inakyat sa taas, yung mga pang meat production natin. So nabakante na po ito, bali dito na po natin nilagay itong ating mga Brahma na manok. So meron po tayong tatlong pure na Brahma na manok na susubukan nating paramihin mga ka-agri. So yung rooster po ay nakuha natin sa isang dating customer namin na laging bumibili ng fertile eggs. And then itong dalawang inahin ay sisiw pa lang po niyan magwa 1 month old is nabili natin sila. So sa ngayon malalaki na po sila, ready to breed na po sila. Kaya ngayon ay pinagsama na natin itong rooster at itong inahin, and dito natin nilagay sa ating dating pinaglagyan ng ating mga manok. Dahil nga sa nabakante na po ito, nayakyat na natin yung ating mga manok. So dito na po natin nilagay yung ating mga Brahma. So maganda dito mga ka-agri dahil tatatlo lang naman sila, na kapag yung umuulan is dito natin ikukulong lang natin sila dito mga ka-agri. Hindi natin sila papalabasin para maiwasan po yung kanilang pagkakasakit. So maano tayo dito sa pagbavitamin sa kanila mga ka-agri, regular din yung pagpupurga natin at paligo sa kanila. So ito nga lang rooster natin, nung nakaraang buwan ay sinipon po siya at bumagsak yung pangangatawan. And nagmolting din siya, isang factor din yon, kaya medyo pumayat talaga siya. Pero sa ngayon mga ka-agri is okay na po siya, naka-recover na po, and gumaganda na rin po yung kanyang pangangatawan ulit. Yung pagkain niya is nakakabawi na po siya mga ka-agri, may gana na po siya. And then itong mga ano po natin is buff Brahma po yung ano natin, UK line po sila. So susubukan natin silang paramihin, kahit na binili po natin ito parang pet lang natin dahil talagang napakaganda po nilang tignan. So subukan nating paramihin mga ka-agri para lalong dadami itong ating mga koleksyon na manok. So gusto pa natin bumili ng ibang breeds mga ka-agri, gaya ng Dong Tao Chicken, kaya lang napakamahal po. Doon sa binilhan natin ng mga inahin na to is almost kumpleto po yung breeds ng manok na sa kanila. Mayroon din silang Ayam Simani, and then yung mga Bantam, marami po doon mga ka-agri. So ito yung binili natin mga ka-agri na breed dahil matagal ko nang gustong magkaroon nito. Kaya ang purpose natin ngayon ay magbe-breed para sila po ay dumami. So, kung medyo maging successful yung pagbe-breed natin dito mga ka-agri, is baka kumuha tayo ng ibang kulay. So napakaganda po kasi nila mga ka-agri. And then sa pagkain po mga ka-agri is pure feeds pa rin po yung ginagamit natin para hindi na po tayo maghula sa pag mix. At least yung pure feeds kasi mga ka-agri is ginawa na po talaga yon sa kanya-kanyang purpose. Medyo tumatapang na naman tong rooster natin, inaaway na naman tong mga inahin. So ito po yung ama ng mga ibang natin mga ka-agri, no. Ibang mga RTL natin na inakyat sa taas, bali ito po siya. So ang inahin niya, yung malaking inahin din natin doon. Kaya so maganda na talaga itong mga Brahma natin. Talagang ready to breed na po sila mga ka-agri. So sana as soon as possible is masubukan na natin na excited na tayo mapaitlog sila mga ka-agri, and titignan natin mga ka-agri kung sila po ay maglilimlim. Hindi po natin tatanggalin yung itlog. Actually mga ka-agri, last year is nagtanong-tanong tayo ng mga fertile eggs ng ganito, is mayroon pa hong 500 ang isa. So napakamahal po mga ka-agri, itlog pa lang po yun. So yung mga ganitong size mga ka-agri is baka hindi ko alam kung aabot na siguro ng 5 or mas mataas pa tong mga inahin natin mga ka-agri. Pero yung rooster mga ka-agri is may kamahalan talaga. So ayun, tayo po ay umaasa na tayo po makapagparami mga ka-agri, dahil yun po yung isang
ano natin ngayong taon, ngayong 2024 mga ka-agree, makapagparami.